Naaresto sa Cagayan de Oro City ang isang lalaking may kasong estafa. Talbog o checking walang pondo raw ang ipinambabayad niya para sa mga binibili niyang produkto. Umaabot daw sa 10 milyong piso ang nakuha ng suspect mula sa kanyang mga biktima. Makibalita tayo kay Kay Mercado ng GMA Northern Mindanao. Na-corner ng pulisya sa bahaging ito ng Baloy Highway sa Cagayan de Oro City si Michael Gabia, sospek sa kasong estafa. Ayon sa pulisya, nagsasagawa sila ng manhunt para kay Gabia nang maaktuhan nila ito sa isang tindahan. Pero natunugan ito ng sospek at tinakasan niyang mga pulis sa kaya ng kanyang kotse. Hindi rin naman siya nakalayo. Naging tensyonado pa ang pag-aresto sa kanya dahil inakala ng mga pulis na may dala siyang armas. Kalaunan voluntaryo ring sumuko si Gabia. Nakuha sa kanyang sasakyan ang ilang peke o manong tseke na ginagamit daw niya sa panluloko. Hindi bababa sa 45,000 pesos ang nakasaad na halaga sa bawat tseke. Modus daw ni Gabia ang mamili ng mga produkto sa kanyang mga biktima gamit ang mga peking tseke. Di kalayuan sa lugar kung saan naaresto si Gabia, nakita ang isang taxi. Nasa loob nito ang ilang gulong na pinaniniwalaang nabili ng sospek sa kanyang mga biktima gamit ang peking tseke. Dinatnan doon ng driver ng taxi pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sa follow-up operation, natuntun naman ng pulisya sa barangay Kauswagan ang isang engine oil container na nabili raw ng sospek gamit ang mga talbog na tseke. Kinumpiska ito pati na ang jeep kung saan ito ikinarga. Itinanggi naman ng tsuper ng jeep na may kinalaman siya sa gawain ng sospek. Abangan lang nila. Kabalo na eh. Huwag kalimutan na eh. Namasayro mo, para mo ko. Base sa warrant of arrest kay Gabia, nahaharap siya sa 2 kaso ng estafa. Aabot daw sa 10 million pesos ang perang nakuha niya sa kanyang mga biktima. Pagdating nga sa presinto, tinagsa ng mga galit na nagrereklamo ang sospek. Ayaw. Mililyo na. Almost 2.9 man siguro. Antod karon nagantos na ako igsuon pag bayad ana. Sige mig away sa kumbana tungod ana. Angay gina siya makuha na kanang mapriso gyud. Karamihan sa kanila, binilhan ng gamit o produkto ng sospek kapalit ng malaking halagang nakasaad sa mga checking, wala naman palang pondo. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang sospek. Dahil sa dumaraming reklamo laban sa kanya, posible pang madagdagan ang kahaharapin niyang kaso. Pero ayon sa pulisya, pwede naman itong mabawasan kung makikipagsundo siya at magbabayad ng danyo sa mga biktima. Nag-advise lagi ko sa suspitsado nga katong mga complainant nga muubos sa 200,000 ang bayro nun sa ila kung aduna siya pondo. So kung pwede niya magbayaran diri karon para magamay na lang iyang kaso. Kay Mercado, Nagbabalita, Pilipinas.